So, what's up na naman mga kababayan at nagbabalik muli ang inyong lingkod, of course, Mirador Piqua at your service. Ayan, so, eto mga kababayan, mahigpit na pinag-uusapan ito, mainit na pinag-uusapan ito at galit na galit ang mga DDS dito. Bakit daw itong Pogo na to, itong anti-Pogo law na to ay naisa pa sa diamak daw na mas maraming batas na ano raw na pwedeng ipasa, pero bakit daw ang Pogo ay pinag-aaksayaan ng panahon? Obvious talaga mga DDS, mga kababayan. Gusto nila na illegal ata itong Pogo, mga kababayan. Papayag ba tayo na maging legal to? Kaya gumawa po ng hakbang ang ating mga senador. Isa na po dyan si Senator Risa upang maipasa sa Senado itong Anti-Pogo Act, no, of 2025, mga kababayan. No? At ito maganda kasi dyan, mga kababayan, wala na pong makakapasok na Pogo dito sa bansang Pilipinas o na pinapasok ni Duterte. Si Duterte nagpapasok dyan Diba? Sabi niya, malinis daw yan, mga kababayan. Diba? Real talk. Ang sinabi niya yan, malinis daw ang Pogo, mga kababayan. Ayan, tanong, ano ba nangyari, mga kababayan ko? Diba? Nakita natin na maraming conflict ang Pogo. Maraming anomalya ang Pogo. Tama ba? Kaya etong mga DDS, mga kababayan, hindi po mapakali Hindi mapakali Kasi bakit po? Kasi mawawala ng kita yung kanilang mga amo. 'Di ba? Especially yung mga DDS sa Senado, mga kababayan. Siyempre, gustong-gusto ng ating mahal na pangulo ito na maban itong Pogo na to. So agaran po niyang ipinasa, okay, yung Anti-Pogo Act na yan ng 2025. Pinirmahan po agad ng ating mahal na pangulo yan para maisabatas na yan. Diba? Ganyan dapat. Tapos sasabihin ng mga DDS, asan ang ebidensya mo? Sino may sabi sa yung si Tatay Digong namin ang nagpapasok diyan? Sino may sabi sa yung si Tatay Digong ang may gusto ng Pogo na yan? Eto maglalabas tayo ng ebidensya. Syempre hindi pwedeng pichi-pichi lang tayo rito, di ba? Picho-picho lang ang natin dito, sinasabi natin dito. Meron tayo syempre file video na ipapakita sa inyo. Eto pa way back pa ito, mga kababayan? Kailan pa ito? Wait lang, tingnan natin nga. Way back 5 years ago pa ito. Courtesy by UNTV. Okay, so pakinggan natin yung sinabi ni Digong dito, mga kababayan. Wait lang. At iano natin, 'di ba? Iparinig natin sa mga damuho na ito. O Pogo, kabilang ng money laundering, kidnapping, prostitusyon, panunuhol, operasyon ng iligal na droga at iba pa. Sa kabila nito, nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na malinis ang Pogo. Diba? Narinig nyo, ayon sa balita, noon ay sinasabi ng Pangulong Duterte niya na tiniyak na malinis ang Pogo. Tiyak daw na malinis ang Pogo, malinis daw ito. Ulitin natin baka sabihin na naman, bias tayo diba? Hindi tayo bias dito. Diba? Ibabalita natin kung ano yung talagang noon ay mainit na usapin pagdating sa Pogo. Diba? Sunod-sunod ang kontrobersya at anomalyang ibinabato ngayon laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo, kabilang ng money laundering, money laundering, kidnapping, prostitusyon, panunuhol, operasyon ng iligal na droga. Kasi nagsimula yan, maalala nyo, mga kababayan, na ilathala yan sa Rafi Tulfo in Action, yung batang babae ron, na nagreklamo yung kanyang diba, na scam na Amerikano. Pumunta kay Rafi Tulfo, tapos pinatulpo nga itong babae. So dito na yung Pogo.
during that time, mga kababayan, 'di ba? Parang medyo may usapin na rin sa Pogo. Tapos itinaas nga ni Senator Rapi ito upang maimbestigahan tong Pogo Hub na to, 'di ba? Eto naman yung droga at iba pa. Sa kabila nito, nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na malinis ang Pogo o walang anomalya sa naturang industriya. Sabi niya, I will assure under my oath of office under his oath office, nanindigan talaga siya. Talaga matindi yung paninindigan ng puong nyo, puong may kapal nyo, mga kababayan, di ba? Yung puong may kapal ng kulto na ito, kulto na ito may kulto. Alam mo ba, karton, may kulto ka na. Di ba? So, eto po, mga kababayan, etong si Digong, nanindigan po siya nung panahon niya to, na malinis daw ang Pogo. Garantisado 100% sure siya, mga kababayan. 'Di ba? 100% sure siya. Sinabi niya 'di ba? Sa kanya nang galing 'yan, di sa atin nang galing. Under my oath, under oath of my office. 'Di ba? President of this republic. My oath of office as President of this republic. As elected by you. As elected by you, lahat ng lahat ng bumoto sa kanya, ginagarantiya niya sa lahat ng bumoto sa kanya, ang Pogo ay malinis. Magigigil na naman. Bakit niyo naman binabalik yan? Hindi kasi, napag-uusapan lang natin, kaya natin binabalik to, mga kababayan. Kasi nga, di ba, isinabatas ng ating mga senador, kasama si Senator Risa, at pinirma ng ating mahal na Pangulo, yung anti-Pogo Act na yan, upang wala nang makapag-operate na Pogo rito sa bansang Pilipinas, na pinapasok ng mga Duterte. Okay? During their term. Diba? Malinis daw di ba? Nililinaw lang natin. Kasi, sinasabi kasi sa social media ngayon ng mga DDS na ang dami-daming maisasapasang batas. Bakit Pogo pa? Kasi alam nila, matatamaan yung tatay nila Diba? Matatamaan yung mga DDS. Diba? Matatamaan yung mga follower ni Duterte, 'di ba? Yung ano niya, yung tawag dito, yung kulto ni Duterte, galit na galit pagka natatamaan yung mga sinasabi ni Duterte noon, 'di ba? Katulad nito, ito, nababalikan natin 'to, kaya nagagalit sila. Wala kami magagawa. Ano nyo yan 'di ba? Ano nyo yan? Kumbaga ano nyo yan, diskarte nyo yan, diskarte ng tatay nyo yan di ba? Ginarantiya nyo yan. So, kaya natin binabalikan ngayon, ginagarantiya natin na nakapasok ang Pogo dahil kay Digong. Ganun lang yon. Yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung Pogo. Di ba? Di ba? Alam talaga ni Digong. Kumbaga knowledgeable siya talaga kung anong klase yung Pogo. Paano ba yan? May Pogo Act na. So, mahirapan na talaga silang makapag-operate dito sa Pilipinas, mga kababayan. Walang pera dyan. Wala daw pera. Diretso sa pagkoryan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag na pagkor nung type na pala. Diba? So, na-diretso raw sa pagkor yung walang pera pala Bakit, diba? Bakit may mga, human trafficking, may droga pa, ayun yan mismo sa investigasyon, lumalabas. Diba? Na may human trafficking kahit nga sa ibang bansa, diba? Matatandaan nyo mga kababayan. Ang dami na lumabas kahit sa Myanmar ata meron, diba? Yun na ron. Sa Myanmar meron din Pogo ron, diba?
yung mga kababayan natin na na mang-scam, no? Love scam, okay? At yung mga pinapaibig nila, 'di ba? Pinapaibig nila tapos i-scamin nila ng pera, mga kababayan, 'di ba? Sa gitna ng mga pag-uugnay ng mga senador sa Pogo sa iba't ibang iligal na mga aktibidad at pinakahuli sa money laundering. Subalit sinabi na ng Pangulo na tila hindi ito kumbinsido sa isiniwalat sa investigasyon ng Senado. Binanggit din ng Pangulo na kasi nga lumalabas, 'di ba, nung panahon na nila Digong, lumalabas po mga kababayan na si Harry Roque nga ang isa. 'Di ba may office si Harry Roque sa Pampanga Porac, Pampanga. Kaya nga meron siyang warrant of arrest na, 'di ba? Dahil nga diyan sa kaso na 'yan, 'di ba? Tapos natatawa tayo dahil meron pa rin follower itong mga ito. Ewan ko ba ang demonyo talaga matindi rin talaga demonyo no? Oo. Grabe ang demonyo mga kababayan, no? Malakas talaga humatak ng mga ng mga animalistic, no? Oo. Animalistic ba ito? na kumikita ang pamahalaan ng 2 bilyong piso kada buwan dahil sa Pogo na naipangtutusto sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa Malacanang, walang plano si Pangulong Duterte na ipahinto ang operasyon ng Pogo ngayon. Diba? Pero ayan po ay natigil at naglabasan yan. Yung Pogo issue na yan, naglabasan yan at natuldukan yan mga kababayan dito po sa administrasyong PBBM. Kasama ang mga butihin nating senador. Isa na nga po dyan si Senator Risa na co-author po nitong Pogo Act na ito. Ang alam ko si Gatchalian po, Senator Gatchalian, ang main author niyan, no? Main author, principal author kung tawagin, okay? So kudos sa mga senador na nag-push nito kasama si Senator Risa Ontiveros. Kaya love na love ko rin to si Senator Risa Talagang grabe rin talaga tong senador na babae na ito, matapang. Oo, wala talagang sinisino 'di ba? Si Sara nga sinupalpal niya, no? BP 'yun Pero 'di ba, pinakita niya kay BP Sara na inutil si BP Sara, mga kababayan, 'di ba? Pinalabas ni Senator Risa na kung gaano kabobo ang vice presidente natin. Sa pagtatanong lang, doon na natin nalaman na bobo pala vice presidente talaga natin. Diba? Sa mga simpleng pagtanong lang. Well, of course, salamat talaga ng marami dahil sa ating mga ganitong klaseng senador, kagaya nila Senator Risa, diba? Nakikita natin na meron mga natitirang matitino. At take note mga kababayan sa buong senador po, si kauna-unahan si Senator Risa na naglabas ng kanyang salin. Okay? So meaning to say, wala talagang tinatago. Malinis, 'di ba? Kumbaga walang tinatagong takot, 'di ba? Hindi siya matatakot na ilabas ang kanyang salin, 'di ba? Siya agad pabor nga siya sa transparency, 'di ba? Isa siya sa pabor. Kaya ito yung mga anti-corrupt na senador, kagaya ni Senator Risa. Ito yung mga kailangan na mga susunod 'di ba? Mga susunod na mga ngasiwa sa atin dito sa bansang Pilipinas, 'di ba? Kaya eto mga kababayan, patunay lamang ito kung gaano kadumi at katoxic ang pamumuno ni Duterte noon na tinuldukan na ngayon, 'di ba? Sila po kasi nagpapasok ng mga illegal dito. 'Di ba? Sabi nga ni Senator Sonny Trillanes, hindi lang 'yan, marami pa, 'di ba? Marami, malaking mafia 'yan. Malaking sindikato 'yan, 'di ba? Rosalie Coz, UNTV News and 'Di ba mga kababayan? So malinaw na malinaw. Ayan may ebidensya tayo. Nagpakita tayo ng ebidensya. So wala na siguro masasabi mga DDS niyan. No? Kayo mga DDS, ano sa tingin nyo? Hindi, yung totoo, ano sa tingin nyo, mga DDS? Hindi,
ang sarap lang kasi itapik. Kaya ako na itapik ito, mga kababayan. Kasi nagtre-trending ngayong itong anti-pogo act na to. So tapos ang dami kong video na napapanood na na kumakalat ngayon sa FB, TikTok, YouTube na binabalikan itong issue ng Pogo dahil ito ay unfinished business ito Oo, totoo naman dahil tumakbo nga si Harry Roque, 'di ba? Ayaw umuwi. Ayaw harapin itong Pogo issue na ito. 'Di ba? Kasi nandun yung kanyang nandun yung kanyang palasyo, no? Nasa Pogo yung palasyo niya, nasa Pampanga. May sarili siyang opisina ron, mga kababayan, di ba? Kaya ito si Roquita, bira ng bira sa ating mahal na Pangulo, no? Dahil nasa ibang bansa siya, di ba? Kumbaga alam niya na, untouchable ako rito, di niya ako makakasuhan dito, di ba? Pero ang tanong, hanggang ka na lang, di ba? Hanggang ka na lang talaga, wala nang mangyayari, di ba? Ang talagang chance mo na lang, Roquita, para makauwi ka sa Pilipinas, manalo si Sara sa 2028. Diba? Kung hindi pala rin, malas mo na naman. Diba? Okay? So, hanggang dito na lang mga kababayan ng ating video. Pero ano masasabi nyo? Kayo personally mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito sa issue na ito na Anti-Pogo Act of 2025. Ito ba ay maganda? Ito ba ay merong kabuluhan? Ito ba ay merong saysay? Kasi para sa akin, mga kababayan, no, malaking bagay ito upang hindi na makapasok yung mga kagaya nitong illegal na pogo dito sa ating bansa, 'di ba? Na pumapasok sa iba't ibang panig ng mundo. O ay panig ng bansa sa buong mundo, 'di ba? Okay? So hanggang dito na lang muna. Ayan, nasa comment nandiyan po ang ating mga channel. Ayan, meron po tayong mga FB page, paki-follow po. Ayan. Meron po tayo Red Mac Short, Pikwa TV, Birador Pikwa. Ayan, at marami pang iba diyan. Okay? At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa ating mahal na Pangulo, and of course kay Senator Risa Hontiveros sa isa sa mga nag-push ng mga Anti-Pogo Act bill na ito. Okay, maraming salamat, and of course sa principal author na si Senator Gatchalian. Okay, so maraming salamat. Once again, ito po ang inyong lingkod, Birador Pikwa, at your service. Thank you so much.